Everidge Plaza, isang landmark project ng global real estate giant na Everidge Corp, ay opisyal ng inilunsad sa Stanton na umaakyat ng malalaking lokal at internasyonal na kumpanya at mabilis na naging nangungunang commercial complex sa bansa. Magandang araw, Mr. Cole. Pasensya na. Hindi ko alam na may nasa likod ko. Pasensya na talaga. Ikaw? Ikaw pala, Claire. Okay lang. Dahan-dahan lang at tingnan mo ang iyong hakbang. Oh, Gavin. Kasalanan ko ito. Magkano ba ang pantalon mo? Bayaran ko na lang. Ang bait mo. Hindi ka pa kumakain ng almusal, di ba? Ikaw, bumili ka ng almusal para kay Claire. Bilisan mo. Opo. Siya nga pala, Gavin. Ang aming property management firm ay nakakaranas ng ilang hamon kamakailan. Pakisabi sa lahat at tulungan mong alagaan ang mga bagay-bagay. Hindi madali para sa akin at sa asawa ko na makahanap ng trabaho. Manatiling panatag. Kakausapin ko sila ngayon. Ito ay isang malaking pribilehiyo para sa Granite na kayo ay kasama namin. Claire, may mga kailangan akong asikasuhin, kaya paumanhin. Sige, ingat. Harvey, kamusta ang trabaho kamakailan? Mr. Cole, isa lang siyang janitor sa gusali. Bakit kayo formal sa kanya? Wala kang alam. Tatanungin kita, sino ang may-ari ng Everidge Plaza? Ang CEO ng Everidge Corp, Harvey Steele, kilala sa pandaigdigang pananalapi bilang taong pinakamalapit sa Diyos. Anong kinalaman nito sa kanya? Hindi mo alam? Si Mr. Harvey Steele ay anak ni Claire. Ma, bakit hindi na lang kayo mag-retire ni tatay? Nag-aalala ako na mapagod kayo. Ang tatay mo at ako ay galing sa hirap. Sanay kaming laging abala. Hindi nakakapagod ang trabaho, para lang itong pampalipas oras. Sige, dalawin ko kayo kapag natapos ang trabaho ko sa ilang araw. Puti naman. Hintayin kitang umuwi at magluluto ako ng masarap para sa'yo. Dito na muna tayo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Bye! Bye! Claire, Anong problema? masamang balita. Narinig ko na ang bagong manager ay nagbabalak magtanggal ng empleyado. Ano? Teka, Itong gusali. Ang luwag na opisina. Naku, mahal. Hindi ba dati kang nagtatrabaho sa isang karaoke? Paano ka napunta bilang manager ng kumpanya? Si Harvey Steele ay isang makapangyarihang tao. Dahil sa kanyang mga koneksyon, ang pagkuha ng disenteng trabaho ay napakadali. Harvey Steele. Hindi ba siya yung kawawang lalaki na may gusto sa iyo noong high school? Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Narinig ko na ang kanyang mga magulang ay matagal nang naghahanap sa kanya ng isang masunurin at mapagmahal na kasintahan. Basta, maayos nating pamahalaan ang lugar na ito. At alagaan ng mabuti ang kanyang mga magulang, ang mapasakamay si Harvey ay napakadali. Pero Vicky, wala kang karanasan sa larangang ito. Sa tingin mo ba magiging epektibo ito? Pamamahala lang naman ng ari-arian, di ba? Sa tingin ko hindi naman ganoon kahirap. Bukod dito, nandito kayo para tumulong. Vicky, hindi mo inaasahan na ako at ang tatay mo ang gagawa ng paglilinis, hindi ba? Hindi namin gagawin iyan. Hindi nyo maintindihan. Dinala ko kayo rito para mamahala. Bukod dito, kapag nagpakasal na ako sa pamilya Steele, ito ay magiging negosyo ng pamilya natin. Ang magpatakbo ng sariling negosyo ay mas maganda kaysa bumalik sa pagsasaka, diba? Tama siya. Sige, naiintindihan ko na. Ikaw, asikasuhin ang proseso ng pagpasok ng aking mga magulang. Pero, Miss, dun, ang aming kumpanya ay hindi kasalukuyang kumukuha. Hindi kumukuha. Hindi ka ba pwedeng gumawa ng 2 job listings? Makinig kayo. Kami ay tunay na mga magulang ni Miss Dunn. Paano mo hindi nakikita na mas mahalaga kami kaysa sa mga matatandang mukhang maralita? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko? Kumilos ka at ipunin ang lahat para sa akin ngayon din. Pero Miss Dunn, oras ng maintenance ngayon. Ito ay makagambala sa daloy ng trabaho. Kung patuloy kang sumasagot, sisantehin kita. Mahal, ano ang nangyayari?
Kami ay nag-aayos ng sistema ng kuryente nang tawagin kami rito. Ito ay tiyak na magdudulot ng problema. Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sino rito ang namamahala ng Departamento ng Paglilinis at Maintenance? Lumapit. Sia, iimpake mo ang iyong mga gamit. Hindi ka nakakailanganin bukas. Miss Dunn, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan ko bang ipaliwanag ng mas mabuti? Ang ibig kong sabihin ay, sisantehin ka. Natanggal? Pero sina Peter at Claire ay... Miss Dunn, may ginawa ba kaming mali? Sabihin mo sa amin at aayusin namin. Tama yon. Hindi madali. Maghanap ng ibang trabaho sa edad natin. Tama na. Alam mo ba kung nasaan tayo? Nasa Everett Plaza tayo. Tingnan mo. Ang suot mo. Sa tingin mo ba ay akma ka para sa lugar na ganito? Binibini, paano mo masasabi ang mga ganyan? Paano ka nangahas na kausapin ako ng ganyan? Ako ang boss mo, ang manager ng kumpanyang ito. Dapat mo akong tawaging Miss Dunn. Naintindihan mo? Nilalait mo ang iyong mga nakatataas. At iyon lang ay sapat na para matanggal ka. Miss Dunn, ang aking asawa at ako ay tumulong din sa kumpanya sa mga mahihirap na panahon. Tatanggalin mo na lang ba kami ng walang paliwanag? Janitor ka lang. Hindi ka man lang katumbas ng kahit na anong bahagi ng kung ano ang kailangan para magbago dito. At sa tingin mo, nakatulong ka sa kumpanya. PFT, sino ka ba sa tingin mo? Wala sila kundi isang pares ng matatandang tanga na nagkalat ng kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, tama ang kumpanya na tanggalin kayong dalawa. Kung hindi, ang iyong masamang bibig ay magdadala sa iyo sa gulo sa bandang huli. Sino ba kayo? Mahal, tama ang ginagawa mo sa pagpapaalam sa akin at sa tatay mo na mamahala ng Departamento ng Paglilinis at Pagpapanatili. Sigurado ka, mas magiging mahusay kami kaysa sa iba. Kaya pala gusto mo na tanggalin kami agad. Gusto mong magpalakad ng impluensya. Ano? Ang katotohanan na pinalaki namin ang isang napakahusay na anak na babae, nagpapatunay ng aming kakayahan. Tama iyan. Hindi tulad ninyo na stuck pa sa manu-manong trabaho at paglilinis ng mga banyo sa edad na ito. Kung ako ang tatanungin, ang anak ninyo ay tiyak na magiging talunan. Ikaw? Tama na. Aalis ba kayo ng kusa? O dapat ba akong magpatawag ng tao para palayasin kayo? Tandaan mo ito, binibini. Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Peter, Claire. Nanay, tatay, mula ngayon, bantayan ang paglilinis at pagpapanatili ng gusali. Narinig ko na mas gusto ng mga magulang ni Harvey ang isang tao na masunurin at maalalahanin. Kung makakapag-asawa ba ako sa pamilya Steele at makuha ang kanilang pag-aproba na kasalalay sa inyo. Huwag mag-alala. Kaya naming ito, maaari kang maging kalmado. Tama yan. Sino iyan? Ang nakatataas sa kumpanya. Kumusta? Mr. Clark? Vicky, nakilala mo na ba ang mga magulang ni Mr. Steele? Ang mga magulang ni? Mr. Steele? Mga magulang ni Mr. Steele? Hindi ba ikaw ang kasintahan ni Mr. Steele? Hindi ba niya sinabi sa'yo? Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Mag-isip ka pa. Naalala ko na. Binanggit ni Mr. Clark na responsable tayo sa pamamahala ng villa ni Mr. Steele. Malamang iyon ang ibig niyang sabihin. Ganito po, Mr. Clark. Naniniwala ako na ang mga bagay ng kumpanya ay mas mahalaga. Kapag natapos ko ang trabaho ko, bibisitahin ko ang mga magulang ni Mr. Steele. See, tandaan mo ito. Ang dalawang iginagalang na tao, ang gulugod ng aming kumpanya. Siguraduhing alagaan mo silang mabuti. Ito ay nakikinabang sa iyo at sa kumpanya. Naiintindihan ko. Sila rin ay magiging mga magulang ng aking magiging asawa. Nakuha ko. At saka, ang aming kumpanya sa pamamahala ng ari-arian ay mapipili muli sa susunod na linggo. Everett Plaza ay ang aming kumpanya pinakamahalagang proyekto. Dapat walang mali sa panahong ito. Magtiwala ka sa akin. Ginagaranti ako na kapag bumalik ka, Granite Property Management ay magiging parang bago. Sige, tapos na. Namamahala lang ng ari-arian, di ba? Tungkol lang sa paglilinis. Paano magkakamali? Bakit nawalan ng kuryente? Brownout?
May makakapag-check ba ng electrical panel? Pupunta ako. Oh? Anong sinabi mo? Anong nangyari? Miss Dunn, hindi ito power trip. Ang buong sistema ng kuryente ng gusali ay nasira. Ano? Narinig ko na si Peter ay nag-aayos ng sistema ng kuryente, pero tinawag mo siya rito sa kalagitnaan ng pagkukumpuni. Ang buong gusali ay nasa kaguluhan ngayon. Brownout lang naman. Ano ba ang problema? Tatay, bilisan mo at mag-utos kang mag-ayos. Ako? Hindi ko alam kung paano ayusin iyan. Pumunta ka na lang doon. May tao mula sa maintenance na makakaalam. Bilisan mo. Hoy, ikaw! Dalhin mo ako doon. Bilisan. Kumusta? Hindi pa ba gumagana? Hindi pa, Mr. Dunn. Si Peter lang ang pamilyar sa mga wiring. Kailangan namin ng kahit 2 o 3 oras. Para ayusin ito, 2 o 3 oras? Hindi pwedeng ganyan. Kailangan ko itong matapos sa 1 oras. Parang madali lang sa'yo. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw, ayusin mo ang sinasabi mo. Amo mo ako. Ganyan ka ba makipag-usap sa amo mo? Huwag mo akong subukan o ang anak ko ang magtatanggal sa'yo? Anong nangyayari? Bakit may brownout? Ano ba ang ginagawa ng management? Tama, taga-e-commerce team ako. Pinutol mo ang kuryente nang walang babala. Ito ay malaking kawalan para sa amin. Paano mo kami babayaran? Lahat, pakiusap manatiling kalmado. Pakiusap, kumalma kayo. Isa-isa lang. Pasensya na po, Mr. Cole. Ginagawa namin ang lahat para maayos ito. Gagarantiyahan ko na babalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Papabayaan na namin ito ngayon para sa ilang tao. Bilisan mo. Opo, Mr. Cole? Tatay, ano na ang nangyayari riyan? Bilisan mo at ayusin na. Ang sitwasyon dito ay masyadong komplikado. Sabi nila na si Peter lang ang makakaayos. Ano ito? Tinanggal ko si Peter Steele at si Claire Upton. Kaya ngayon ang kumpanya ay hindi mag-function kung wala sila, diba? Teka. Anong sinabi mo? Tinanggal mo sina Peter at Claire? Ano ang problema? Kakatanggal ko lang 2 manggagawa. Manggagawa? Ano ba ang sinabi ng chairman mo sa iyo? Ang lakas ng loob mong tanggalin sila. Granite Property Management ay tapos na. Teka, bakit mo pakialam kung sino ang tinatanggal ko? Akala mo kung sino ka na, ha? Mr. Cole, tama ba? Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin kung paano humawak ng mga bagay. Ang partnership sa aming kumpanya ay hindi nangangahulugang pwedeng utusan mo ako kung saan-saan. Ikaw ang unang tao sa Everett Plaza na ganyan makipag-usap sa akin. Hindi ako empleyado mo. Hintayin mo lang. Hindi ko maintindihan kung paano nakuha ni Mr. Clark na hire ang isang tangang tulad mo bilang tagapamahala. Oo, Mr. Cole. Agad na kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Granite Property Management. Opo. Tanga. Ang mang-insulto sa akin ay isang bagay, pero maling tao ang inaway mo. Malaki ang problema mo ngayon. Humanda kang sumagot kay Mr. Clark. Miss Dunn, talagang nagkamali ka sa pagkakataong ito. Isang partner lang, hindi malaking bagay. Pwede pa tayong makipagtrabaho sa iba. Si Mr. Cole ang pinakamaimpluwensyang tao sa buong Stanton. Ang pagkuha ng karapatan sa pamamahala ng Everett Plaza ngayong taon depende sa kanya. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Gusto kitang sabihin, pero hindi mo ako hinayaan. Ikaw. Anong nangyayari dito? Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, lumabas ka ng plaza. Tama, hindi mo man lang kaya ang electrical system. Huwag kang magpakatanga. Umalis ka dito. Lumabas. Miss Dunn, nawala na natin ang partnership ni Mr. Cole. Kung magpapatuloy ito at malaman ito ni Mr. Clark, tapos na tayo. Ano ang ginagawa ng tatay ko at ng iba pa? Tara, tingnan natin. Hoy, huwag kang umalis. Bumalik ka dito. Matagal nang walang kuryente. Bakit hindi pa naaayos? Bakit hindi mo tingnan? Ito ay tagumpay ng anak natin. Sobrang sipag niya para sa reputasyong ito. Hindi natin pwedeng hayaang ang brownout masira ang lahat. Kung hindi, wala akong lakas ng loob na harapin siya bilang kanyang ama. Sige, hihintayin kita dito. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Gagana ba ito o hindi? Tigilan mo na ang pagtulak.
Bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw. Ako na. Peter, anong ginagawa mo dito? Tanggal ka na. Umalis ka. Ngayon na. Peter, Tulungan mo ako. say, Ako na ang bahala. Tatay, bakit hindi pa ito naaayos? bumalik na ang kuryente. Sige, naayos na. Aalis na ako. Peter, Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Peter Steele, huwag mong isipin na hindi ko alam na ikaw ang nanggulo sa kuryente at nagdulot ng pagkawala ng kuryente. Ako ba ang nanggulo sa kuryente? Hindi ka seryoso. tama. Malinaw na si Mr. Steele ang nagayos. Nagkamali ka ba ng pagkakaintindi, Miss Dunn? Mr. Steele? Anong Mr. Steele? Nakita ko lang mga kahina-hinalang dayuhan. Natanggal ka na, karaniwan. Babalik ang isa para panoorin kaming magkamali. Pero bumalik ka para ayusin ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Tatanggi akong hayaan masayang ang reputasyon ng plaza na ito dahil sa iyong mahinang pamamahal. Kalokohan yan. Pagkaalis mo, ang buong sistema ng kuryente nagsimulang magkaproblema. Walang makaayos. Pero inayos mo ito pagbalik mo. Halatang ikaw ang gumawa, pero ayaw mong aminin. Mahal, sa tingin ko gusto lang niyang patunayan ang sarili at ipabalik siya sa trabaho. Hindi mo pwedeng hayaang magtagumpay ang katulad niya. Miss Dunn, sa tingin ko, nagkakamali kayo. Si Mr. Steele ay hindi ganoong uri ng tao. Tahimik. Wala kang karapatang magsalita dito. Kalimutan mo na. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa kanila. Aalis na ako. Teka, May iba pa ba? oo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsala ng pagkawala ng kuryente? Sa buong gusali ang naidulot sa ating kumpanya at maging sa buong plaza. Dapat mong panagutan ito. Nag-compute lang ako ng rough estimates. Ang direktang pagkawala sa pananalapi ay humigit kumulang 1.3 milyong dolyar. Dagdag pa, isang kontrata na 5 milyon ay nakansela, kabuuang 7 milyon. Narinig mo ba? 7 milyong dolyar iyon. Babayaran mo na ba ngayon? O tatawag ba ako ng pulis? Matagal na rin. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ito okay. Mas mabuting tingnan ko. Tumawag ka ng pulis kung gusto mo. Tingnan natin kung ano sasabihin nila pagdating nila. Tigil. Sinabi kong tigil. Tay, pigilan mo siya. Bilisan mo. Mututo. Sinabi ng anak ko na tumigil ka. Bingi ka ba? Umurong ka. Tatakas ka ba? Hindi pwede. Bayaran mo. Lumayo ka sa daan ko. Umalis ka. Mahal? Hindi ba sinabi ko sa'yo na maghintay sa akin sa ibaba? Mahal. Mahal, ayos ka lang? Okay lang, Tay. Karapat dapat siya. Ikaw, wala ka bang respeto sa batas? Batas? Makinig kayo. Dito sa Average Corp, sa plaza na ito, ako ang batas. Kalokohan. Ano ang alam mo? Ang chairman ng Average Corp, Harvey Steele, ay magiging manugang ko sa hinaharap. Hanggat nandito ang anak ko, siya ang batas. Ikaw ay kasintahan ni Harvey? Hindi pa, pero malapit na. Hanggat napapamahalaan ko ng maayos ang plaza na ito at mapapanalo ko ang aking mga magiging biyenan, ako ay magiging Mrs. Steele. Mga magiging biyenan? Panaginip ka lang. Hanggat nandito kami, hindi namin hahayaang ang isang bastos at walang hiyang babaeng tulad mo ay makatapak sa pamilya Steele. Ikaw na maruming janitor, paano mo nagawang banggitin ang pamilya Steele? Sisiguraduhin kong maalala mo ito ngayon. Ikaw, bugbugin mo sila. Sina? Kung hindi, ganyan din ang sasapitin mo. Ano pang hinihintay mo? Suntukin sila. Si Yena, Suntukin ng mas malakas. Suntukin sila.
Gagawa ka ng gulo sa plaza. Masisira ang mga plano ko. Sino mang mangahas na pigilan ako sa pagiging Mrs. Steele ay babayaran ng kanilang buhay. Miss Dunn, hindi na sila gaanong bata. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi ba tayo magkakaproblema? Ayos lang. Kung hindi tayo mahigpit, paano tayo makapagbibigay ng halimbawa? Kapag may halimbawa na tayong naipakita, mas magiging madali ang pamamahala. Sa oras na makilala ko ang aking magiging biyanan, may maipapakita akong kahanga-hanga sa kanila. Kapag nakuha ko na ang kanilang pagsang-ayon, wala na akong dapat katakutan bilang Mrs. Steele. Napakatalino ng aking anak na babae. Sige, bugbugin sila. Paluin sila ng mas malakas. Tigilan nyo yan! Pangahas ka! Mang-atake ng matandang mag-asawa sa sikat ng araw? Ginoo, Ginang, ayos lang po ba kayo? Ikaw si Stella Quinn. Vicky Dunn? Uy, dating kaibigan. Narinig ko na nagsimula ka ng isang kumpanya ng pamamahala ng ari-arian. Pero hindi maganda ang takbo. Hindi ka nandito para nakawin ang mga kliyente namin, di ba? Eh ano, mas mabuti pa rin ito kaysa magtrabaho sa karaoke bar bilang hostess. Ikaw? Kalokohan. Sinong hostess? Isang kaibigan nag-share ng picture ninyong dalawa sa karaoke bar sa kanilang social media. Dapat ba akong tulungan kang hanapin iyon? Ano ba talaga ang pakay mo? Kung aalis ka, magpapanggap akong walang nangyari. Ikaw? Swerte ka sa pagkakataong ito. Mas mabuting itago mo ang nangyari ngayon sa inyo lang. Huwag sabihing, hindi kita binalaan. Naiintindihan mo ba? Nakuha ko. Salamat, Binibini. Ginoo, Ginang, ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Gas-gas lang. Mabait ang mga katrabaho ko at hindi sila gumamit ng labis na puwersa. Dumudugo kayo, hayaan niyo akong dalhin kayo sa check-up. Nakapark ang kotse ko sa ibaba. Maraming salamat. Tara na. Iyon ang nangyari kanina. Hindi ako makapaniwala. Vicky ay lumalampas na. Ginoo, Ginang, alam ko na hindi madali para sa inyo ang makahanap ng trabaho. Nagpapatakbo rin ako ng kumpanya ng pamamahala ng ari-arian. Maaaring hindi ito malaki, ngunit kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kabuhayan. Binibini, seryoso ba kayo? Siya, dahil sumali na kami sa kumpanya, kailangan naming mag-ambag dito. Binibini, gusto ba ninyong lumipat sa Everett Plaza at palitan ng granite? Ginoo, Ginang, hindi kayo seryoso, di ba? Hindi kami kasing galing ng Granite Property Management. Sabihin mo lang kung interesado ka. Ito ang nangungunang komersyal na complex sa bansa, kasinungalingan kung sasabihin kong ayaw ko. Mabuti, lahat ay posible. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Ginoo, Ginang, salamat sa paghihikayat. Stella ay isang pambihirang hiyas. Siya ay mabait, matalino, at siya ay nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya. Siguradong siya ay napakahusay. Kahanga-hanga. Kamusta, Gavin? Oh, pareho kaming nasibak. Binugbog pa kami ni Miss Dunn. Nasa ospital na kami ngayon. Claire, Peter. Talagang kahanga-hanga sila. Teka lang, pipilitin ko ang mangmang na iyon David Clark na humingi ng tawad sa iyo. Hindi mo kailangan. Kung gagawin mo ang tawag na iyan, magsasangkot ito ng aking anak. Siya ay isang napakabisi na tao. Huwag mo siyang abalahin. Gavin, tinawag kita dahil kailangan ko ng iyong tulong sa ibang bagay. Ang binibining nagligtas sa atin ngayon ay talagang mabait at nagtatrabaho rin siya sa property management. Balak mo bang? Negosyo ito ng aking anak. Kaya dapat itong pangasiwaan ng isang tao, mapagkakatiwalaan at maaasahan. Naiintindihan ko. Magpahinga ka. Aba. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Oh David, ang iyong mga tauhan ay talagang nagkagulo ng malaki sa pagkakataong ito. Nakakainis ito. Ang kulit ni Stella. Hindi ako makapaniwalang nakita ko siya rito.
Kumusta? Mr. Clark, Vicky, ano ba ang ginagawa mo? Vicky, ano bang ginagawa mo? Ang pagkawala ng kuryente sa plaza ay nakaapekto pa sa akin dito. Mr. Clark, maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Nawalan ng kuryente ng kalahating oras bago ito na ibalik? Alam mo ba kung gaano ito nakaapekto sa kumpanya? Kaya mo bang panagutan? Vicky, naaalala mo ba ang iyong pangako noong sumali ka? Mr. Clark, pakiusap, huminahon ka. Bill, sa totoo lang. Ang totoo, kusang loob kong ginawa ang pagkawala ng kuryente sa pagkakataong ito. Kusang loob? Siyempre. Pagkatapos kong sumali sa kumpanya, napagtanto ko na may malalaking problema sa loob ng ating paglilinis at maintenance na departamento. Kaya, ginamit ko ang pagkakataong ito upang ilantad ang problemang ito sa liwanag. Sigurado ka? Siyempre sigurado ako. Layunin kong gamitin ang pagkakataong ito upang lubusang tugunan ang mga problemang ang kinabukasan ng Granite Property Management ay magiging mas mabuti. Mukhang kapani-paniwala yan. Magtitiwala ako sa iyo ngayon. Pero, kailangan mong iulat ang mga bagay na ito ng maaga sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Ito ay aking pagkakamali sa pagkakataong ito. Sige, babalik ako sa opisina pagkatapos kong makipagkita sa isang kliyente. Inaabangan ko ang iyong pagganap. Mr. Clark, baliwalain na lang ba natin ito? Inamin niya na sinadya niya ito. Ano pa ba ang magagawa natin? Bukod dito, kasama sina Claire at Peter bilang mga anchor natin. Ano ang maaaring magkamali? Tunay kang matalino, Mr. Clark. Kumusta? Mr. Cole, ano ang problema? Neil, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Si Claire at Peter ay sinibak ng Granite Property Management. Anong sinabi mo? Hindi lang sila sinibak, kundi binugbog din sila ng mga iyon at napunta sa ospital. Naniniwala ako na alam mo kung ano ang susunod na gagawin. Isang bungkus ng walang kwentang basura. Hindi mo man lang maayos ang sistema ng kuryente. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung para saan ka binabayaran ng kumpanya. Miss Dunn, ang itinalagang tao ang bahala sa kuryente ng bawat lugar. Sinibak mo si Mr. Steele nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo kami masisisi na hindi namin ito maayos. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Sa huli, dahil ito sa hindi sapat na kakayahan mo. Ikaw, Akala mo kaya mo? Wala kang karanasan, pero gumamit ka ng koneksyon para maging department head. Wala kang hiya. ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Iwasan ang kamay mo. Huwag mag-away. Halika rito. Mahal, hindi natin pwedeng panatilihin ang tulad niya. Nakita ko na kayo ay mga gulo mula pa noong pinasundo ninyo kami para saktan si Mr. Steele. Hindi ako pananatilihin, ha? Sige, magre-resign na ako. Magre-resign din ako. Lahat kami magre-resign. Sabi mo mag-quit ka, ha? Hindi ko talaga kayo nagustuhan, mga matatanda, mula pa sa simula. Maghanap ako ng mga mas batang staff para palitan bawat isa sa inyo. Lumabas, lahat kayo! Tara na. Halika. Mahal, wala bang gulo kung sisibakin mo lahat ng sabay-sabay? Mga janitor lang naman sila at mga repairman. Anong gulo ang idudulot nun? Kukuha ako ng maraming batang empleyado na 100 beses mas efficient. Oo, tama ang anak natin. Basta't hawak natin ang gusaling ito at mapalapit sa magiging biyenan natin. Sobra-sobra na yun. Pero ang mga bata mas mahal. Eh ano? Mayaman ang kumpanya natin. Bakit mag-aalala? Miss Dunn, masama ito. Narito ang investor ng kumpanya, si Mr. Evans. Gusto niyang bawiin ang investment niya. Ano? Mr. Evans, Mr. Ward, pwede ko bang malaman ang dahilan sa pag-withdraw ng inyong investment? Dahil ang Granite Property Management na sulit na pag-investan ay hindi na katulad ng dati. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Maglaan ka ng oras para pag-isipan ito? Eto, para sa iyo. Ang iyong inaani ay ang iyong itinanim. Kung ano ang iyong ginagawa ay babalik din sa iyo. Ikaw, Mag-ingat ka. Mr. Evans, Mr. Ward. Anong nangyayari? Bakit nila binabawi ang kanilang investment sa ganoong kritikal na sandali? Mahal, ano ang nangyari? Miss Dunn, kung malaman ni Mr. Clark na ang mga investors ay umatras na, magagalit siya ng sobra. Siyempre alam ko iyon. Ang priority ko ngayon ay ang maghanap ng mas mahusay mga staff sa paglilinis at maintenance. Ito ay magpapadali para sa akin na magdala ng mga investors kapag dumating ang panahon.
Pero, Pero ano? pagkatapos umalis ng dalawang malalaking investor, ang pondo ng ating kumpanya ay nauubos na. Mahal ang gasto sa pagkuha ng mga batang manggagawa. Baka hindi tayo makakuha ng marami. Paano nangyari ito? Hindi ito pwede. Kailangan ko pa itong gamitin para makamit ang mga tagumpay at ipakita sa aking magiging biyanan. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Dapat kang kumuha ng mga bagong empleyado. Pero, Mahal ko, may ideya ako. Ano iyon? Marami tayong kamag-anak at kapitbahay na walang maayos na trabaho. Bakit hindi sila ang kunin mo para tumulong? Tama. Magagawa ba? Magagawa ba ito? Siyempre, huwag kang mag-alala. Pwede kang magtiwala sa iyong ina. Hay, pasok, pasok, pumila, pumila, pumila. Vicky, tingnan mo, Tito Eric, Tito John, Tita Cara, Tito Lucas, at Tita Mia. At kasama ang mga kapitbahay nila, mga kaibigan, at mga kaklase, nandito lahat, ginagarantiya ko na mas bata at mas mura sila kaysa sa mga matatandang iyon na dati mong kinuha. Vicky, bahala na ako. Bayaran mo lang ako ng $1,800 kada buwan. Bayaran mo lang ako ng $1,800 kada buwan. At ako na ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko na lahat ay maayos para sa iyo. Tama, Vicky, ibig sabihin, Miss Dunn, mapagkakatiwalaan mo kami sa gusaling ito. Sigurado kang, masisiyahan ka. Oo, tiyak na masisiyahan ka. Huwag kang mag-alala. Magsumikap ka lang. Kapag nag-asawa na ako sa pamilyang Steely, gagantihan ka. Sigurado. Miss Dunn, sa tingin ko, hindi kaya ng mga taong ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kaya? Ipapakita ko sa iyo kung kaya ko o hindi. Tingnan mo kung gaano siya natatakot. Kayo mga tagalungsod ay hindi mas magaling sa amin. Miss Dunn, Tama na. Ikaw ba ang manager o ako? Trabaho lang ito ng paglilinis. Kahit sino kayang gawin ito. pero, Wala nang pero. Pumunta ka ngayon at asikasuhin ang proseso ng kanilang pagtatrabaho. Tara, umalis na tayo! Halika. Sandali, kapag ang mga pagsasaayos ng tauhan ay natapos na, oras na para harapin ang babaeng iyon, si Stella. Siyasatin ang kumpanya ni Stella at magpatuloy sa isang buong puwersa na pag-atake. opo, Binabantaan mo ako para sa dalawang matatandang hangal? Pababayaran ko sa iyo ang halaga? Sobra na sila. Stella, bakit ka nagagalit ng sobra? Claire, hindi ko masyadong naintindihan noong sinabi mo sa akin na ang Granite ay walang hiya. Ngayon alam ko na, isang bagay na laban sila sa atin. Pero ang pagkalat ng chismis tungkol sa kumpanya natin ay talagang kasuklam-suklam. Nangyari ba iyon? Vicky ay makitid ang pag-iisip. Tiyak dahil sa nakaraan. Nagtatanim siya ng galit dahil tinulungan mo kami. Sorry talaga ako. Claire, okay lang. Kung hindi natin sila kayang harapin, iwasan na lang natin. Iwasan? Bakit natin sila iiwasan? Harapin mo siya. Sinusuportahan ka namin ni Peter. Maliit lang ang kumpanya natin. Hindi tayo makakalaban sa Granite. Hindi natin kayang matalo. Sa direktang paghaharap. Maliit, palawakin natin. Pero kulang ang pera natin. Huwag kang mag-alala. Hindi problema kung pera ang solusyon. Miss Quinn, dumating na si Mr. Evans. Gusto niyang mamuhunan sa ating kumpanya. Mr. Evans, sigurado ka bang gusto niyang mamuhunan sa ating kumpanya? Oh, Papasukin mo siya. see? Hi, Miss Quinn. Mr. Evans, ano po ang dahilan ng inyong pagdalaw? Maupo po kayo. Miss Quinn, tayo na lang dumiretso sa punto. Kami ni Mr. Ward ay nag-divest na sa Granite Property Management at naghahanda na mamuhunan sa Sunray. Ang paunang halaga ay 10 milyon. 10 milyon? Kung hindi sapat ang 10 milyon, edi 30 milyon. Pipirmahan ko ito ngayon. Mr. Evans, tumutukoy ka sa 30 milyon? Tama ba? Tama, Hindi mo ba gustong mag-isip muli? hindi na kailangan. Well, ang unang bayad ay ililipat sa account ng inyong kumpanya sa loob ng 2 oras. Si, Miss Quinn, nasa iyo na ang pondo. Panahon na para isipin kung paano palawakin ang kumpanya. Tandaan, kung gusto mong makuha ang plaza, kailangan mong kumilos ng mabilis. Ang panahon ay hindi naghihintay.
Well, Miss Quinn, aalis na ako ngayon. Ikinagagalak ko. Paalam, Mr. Evans. Paalam. Stella. Miss Quinn? Claire? Ano ang sinabi ni Mr. Evans kanina? Sinabi niya sa iyo na palawakin agad ang kumpanya. Ang panahon ay hindi naghihintay. Ang panahon ay hindi naghihintay. Claire, sa tingin ko na ikaw ay mahalaga sa paggawa ng magandang kapaligiran sa plaza. Narinig ko na Granite ay tinanggal ang kanilang mga dating manggagawa. Sana ay makatulong ka sa akin na makipag-ugnayan sa kanila. Handa kong mag-alok ng mas mataas na sweldo upang sila ay muling kunin. Huwag mag-alala na kontak ko na sila para sa iyo. Salamat, Claire. Hi, Miss Quinn. Miss Quinn. Sila ay aming orihinal na grupo sa plaza. Maaaring medyo mas matanda sila, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay hindi kinukulang. Mayroon silang mga profesional na sertipikasyon. Sige, ang galing. Miss Quinn, sa pangunguna ni na Claire at Peter, kami, bilang mga matatanda, ay makakatulong pa rin sa iyo upang talunin ang Granite. Oo, talunin ng Granite. Talunin ng Granite. Claire at Peter, salamat sa pagtulong ninyo sa akin, natipunin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ko aabusuhin ang sinuman. Kami nagtitiwala sa iyo. Ang galing! Sa wakas ay makakalapit na ako sa iyo ngayon. Sino ang tao sa litratong ito? Isa siya sa mga kaklase ko noong high school. Mahal, ito ay masama. Mukhang may nagustuhan na siya. Nauubos ba ang ating pagsisikap? Tiyak na magaling siya kung mahalaga siya sa iyo ng ganito, di ba? Siya ang pinakamahusay sa mga pambansang batang negosyante. Hindi naman kinakailangan. Kilala ko rin ang isang tao na mahusay. Baka? Hindi siya kasing husay niya. Anong kalokohan ito? Sino ang mas magaling pa sa anak natin? Hindi ba ito ang anak natin? Anong problema? Wala. Alam ko na, talagang magaling ang binatang ito. Oo, magaling nga. Miss Quinn, siya ba ang may-ari ng plaza? Magkaklase kayo. Bakit hindi mo siya tanungin na hayaan kang mamahala ng plaza? Gusto kong patunayan ang sarili ko sa kanya sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Kahit hindi ako kasing talino niya, tiyak na hindi ako walang silbi. Magaling. May ambisyon ka. Sinusuportahan kita. Claire at Peter, kailangan ko talaga ang tulong ninyo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka talaga namin. Regular mong suriin. Ang hilera na ito ay ang buong itaas na palapag ng gusali. Anong trabaho ang nagawa nyo? Anong trabaho ang ginawa ninyo? Bakit ka sumisigaw? May ginawa kami, Walisan mo. Ang trabaho ay talagang maganda para sa halaga ng perang natanggap namin. Ano pa ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo, umaasa ang aking anak na babae na pamahalaan ito ng maayos at sumali sa pamilyang Steele. Sinabi mo na anak mo siya. Anong kinalaman nun sa amin? Ikaw, Eksakto. Ayaw ko na nga pumunta rito kung hindi ibinibigay ang pagkain at tirahan. kayong mga matatandang manloloko, naniniwala ka ba sa akin? Maaari ko na sanang ang aking anak na babae sisantihin kayo lahat ngayon din. Sige. Gawin mo na ngayon. Kung gayon, ang anak mo malalaman ang iyong ginawa. Kumikita lang kami ng $3,000, pero binibigyan ka pa rin namin ng 1,000 bilang kickback. Kumikita ka mula sa anak mo. Tingnan natin kung kikilalanin ka pa ba niya. Gawin mo ang trabaho mo bilang supervisor
At kami ay kikita ng madaling pera. Hindi tayo mangunggulit sa isa't isa. Kung susubukan mo kaming paalisin, walang magkakaroon ng madali. Ikaw. Kayo. Bawat isa sa inyo. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ang dami ng problema ng kumpanya nyo? Naghahanap ka ng gulo. Hindi ba ikaw, sa maintenance, ito dapat ay nasa kontrol mo. Control? Mukhang kailangan mo ng mas maraming pangangasiwa. Gulpihin mo siya. Tigil. Sabihin mo sa mga kumpanyang iyon na pangasiwaan ang sarili nilang mga gawain mula ngayon. Tigilan mo akong istorbohin. Kung may mas maraming gulo, babalat kita ng buhay. Nakuha ko. Umalis ka. Hindi ako mananatili sa plaza na ito na matagal pa. Ang Granite ay hindi namamahala ng ari-arian. Malinaw na gang ito. Eksakto. Simula ng bagong manager nila ang pumalit, pinalitan na nila ang lahat ng mga tauhan sa paglilinis at maintenance. Anong uri ng mga tao ang natitira ngayon? Sa tingin ko hindi tayo dapat manatili sa Everidge Plaza nang matagal pa. Totoo. Iminumungkahi ko na umalis tayong lahat sa plaza. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sige, umalis na tayo. Mabuti, umalis na sila. Hindi na kailangan linisin ang sahig na ito. Eksakto. Sige, ilagay ito sa tabi. Ilagay ito sa tabi. Tama. Salamat! Ang galing ng trabaho, kasama ka. Salamat! Magtulungan tayo ng maayos. Maligayang pakikipagtulungan. Salamat! Maligayang pagdating sa Sapphire Plaza. Sunray Property Management ay maghahatid ng pinakamahusay na serbisyo sa ari-arian. Pinapahalagahan namin ang inyong tiwala. Ang mga negosyante ay lumilipat at ang Sapphire Plaza ay nagiging pangunahing komersyal na hub ng Stanton. Galaw, galaw, galaw. Hindi mo ba nakikita? Tayo, ikaw na. Kakadating ko lang. Lakad, lakad, lakad. Sabihin sa kanilang lahat na umalis at maglaho. Pero Miss Dan, ang bagong round ng pagboto sa ari-arian ay magsisimula ngayong gabi. Kung wala ang kanilang mga boto, talagang matatalo tayo sa Sunray. Bakit kailangan mo akong paalalahanan? Umalis ka. Tay, nanay, paano ninyo pinapamahalaan ang mga tao? Ang Everidge Plaza ay magulo na ngayon at maraming may-ari ang umalis na. Paano ko ito ipapaliwanag kay Mr. Clark? Paano ako makakasali sa pamilya Steele? Wala kaming magagawa sa maliit na sweldo na binibigay mo sa amin. Ikaw. Kumusta, Mr. Clark? Kararating ko lang. Bakit nakapatay ang mga ilaw? Nasaan ang mga taong iyon? Sinabi mo iyan. Nakarating ka na sa kumpanya, tama? Oo. Bumaboto ang property company ngayon ay mahalaga para sa kaligtasan ng kumpanya. Kailangan kong naroroon. Bakit? Kailangan mo ba akong bumalik? Hindi. Talagang hindi. Siguradong hindi. Karamihan ng management ay umalis na. Kung malaman niya, tayo ay malalagot. Ano ang dapat nating gawin? Paano ko malalaman? Miss Dunn, hindi ba sinabi mong ibibigay mo sa akin isang ganap na bagong granite kapag bumalik ako? Hayaan mong makita ko ang iyong mga resulta ngayon. Teka. Sandali lang, Mr. Clark. Kakabalik mo lang galing sa iyong business trip. Paano kung magpahinga ka muna? Nag-aalala ako na baka pagod ka. Ayos lang. Hindi ako pagod. Desisyon na, kung gayon. Hindi ba ito si Mr. Clark? Kung hindi ka babalik, si Granite ay magkakaproblema. Mr. Cole, alam ko, nagagalit ka dahil sina Claire at Peter ay nagtatrabaho sa aking kumpanya. Pero walang silbi ang magalit. Wala sa kanila ang pupunta kahit saan maliban dito. Huwag mo nang isipin iyan. Oo. Ako lang ang nagagalit. Dahil sobrang kumpiyansa ka,
Bakit ka babalik sa kumpanya? Tara, uminom tayo. Akala mo takot ako sa'yo? Tara na, uminom tayo. Buti na lang umalis na siya. Mawawalan ka ng trabaho kapag nalaman niya. Hindi mahalaga. Kung ang aking magiging biyenan, malalaman na tinali ako, tapos na ang lahat. Hindi pwede. Mahal, saan ka pupunta? Pupunta ako sa bahay ni Mr. Steele para makilala ang aking magiging biyenan. Tama. Tara na. Hindi ka talaga mapakali. Ako ba ang tinutukoy mo? Bilisan mo at ayusin ang cabinet na ito. Malapit nang umuwi ang anak natin. Kailangan nating bumili ng bago kung makita niya ito. Sinasabi ko sa'yo, natanggalin ang mamahaling pulseras kapag nagtatrabaho ka. Regalo ito ng anak ko. Pakialam mo ang sarili mo. Gawin mo ang trabaho mo. Kumusta? Ana, Nanay, kakalanding ko lang. Uuwi na ako agad. talaga? Bakit hindi mo sinabi kanina? Maghahanda na ako ng hapunan para sa'yo. Hindi na kailangan, nanay. Kailangan ko munang dumaan sa Everett Plaza. Ngayon ang araw ng pagboto. Kailangan kong mangasiwa doon. Anong problema? Wala. Mag-uusap tayo mamaya. Siya, paalam. Anong balita? Ayusin mo ang cabinet mo. Mahal, ayos lang ba sa'yo na pumunta kung hindi mo man lang mapangasiwaan ng maayos ang plaza? Ano pa ba ang magagawa natin? Kahit sa ngayon, ako pa rin ay ang manedier sa Granite. Mamaya, mag-a-acting ako ng mas mapagmahal. Kumuha ng maraming litrato habang may pagkakataon ka. Bakit kailangan nating kumuha ng litrato? Para samantalahin ang sitwasyon. Alam mo ba ang kwento ni Till Gates manugang na lalaki? Hindi ko pa narinig. Hindi. Tatakutin ko sila gamit ang mga litrato, tapos patatagin ang sitwasyon. Magplano tayo? Nang mabuti? Anyway, tiyak na sasali sa pamilyang Steele. Sino iyan? Papunta na sila. Tumayo ng matuwid. Kumusta? Ako si... Honey, sino yan? Anong ginagawa mo dito? Ito ang bahay namin. Bakit hindi kami dapat nandito? Bahay nyo. Alam mo ba kung magkano ang bahay na ito? Ikaw, isang janitor, hindi mo kayang bilhin kahit isang square meter ng bahay na ito. Miss Dunn, narinig ko na si Claire Upton, si Peter Steele, at ang iba pang empleyado na sinibak namin ay pumunta lahat sa Sunray Property Management. Hayaan mo sila. Stella, yang babaeng yan, karapat-dapat lang sa kanya ang mga tira ko. Nakuha ko na. Halika rito. Tulong! May tumulong! Tulong! Nasaan ang seguridad? Bitawan mo ako. Seguridad. Miss Dunn, anong may tutulong ko? Ginagawa mo ba ang trabaho mo? Paano nakapasok ang mga dayo sa subdivision na ito? Sila'y ipinadala ng Sunray para magdulot ng gulo. Sila pa ang pumasok sa bahay ng mga biyanan ko. Binibini. Hindi ka pa tinatanggap ng mga Steele. Pera tinatawag mo na silang biyenan. Ikaw ay nagsasalita ng walang katuturan. Matanda ka, paano mo nagagawang pag-usapan ng tungkol sa akin at sa pamilya Steele? Bakit nakatayo lang kayo? Bilisan nyo, hawakan ng dalawang matatanda na ito. Ano pa ang hinihintay mo? Nagbigay na ng utos si Miss Dunn. Kunin sila. Ngunit, Ginoo, ang dalawang tao na ito mukhang pamilyar. Sa tingin ko, nakita ko na sila dati. Ang mga matatandang ito ay mga empleyado ng Granite Property Management. Siyempre, pamilyar ka. Huwag kayong lalapit. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. May mga kahihinatnan. Kung magkamali kayo, mas mabuting mag-isip muna kayo. Kayong dalawang matatandang manloloko na huli kayong pumapasok sa bahay. Nagsasagawa kami ng serbisyong publiko sa pag-alis ng baka purihin pa kami dahil dito. Oo nga. Ipapaalala ko sa inyo muli, ako ay ang magiging manugang na babae ng pamilyang Steeles. Kilala ba ninyo ang aking mga biyenan? Alam ba ninyo kung nasaan kayo? Mas mabuting mag-ingat kayo. Ang mga Steeles?
Ito ba ang tirahan ni Mr. Harvey Steele? Nakatira ba rito ang kanyang mga magulang? Tama iyan. Kung ang dalawang ito ay nasa loob sinasakta ng aking mga biyanan, hindi ninyo makakayanan ang mga kahihinatnan. Bilisan. Pigilan ang dalawang ito. Kunin sila. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag kumilos. Bitawan, mahal. Huwag gumalaw. Suntukin sila ng bat. Iaresto sila kapag nahawakan na ninyo. Bilisan. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw na matanda. Tigil! Tigilan nyo! Kami ang mga magulang ni Harvey. Nakatira kami rito. Kalokohan. Janitor ka lang. Kung ikaw ang nanay ni Mr. Steele, Ed, ako ang lolo niya. Tama iyan. Ano pang hinihintay mo? Sige, paluin mo sila. Matandang bruha ka. Tara, pumasok na tayo. Mr. at Mrs. Steele Sr. Kaya pala kayong dalawang matatanda naglakas loob na pumasok ng palihim. Wala sa bahay ang mga magiging biyanan ko. Pero hindi iyon mahalaga. Nahuli ko kayong dalawang magnanakaw. Tiyak na mapapanalo ko ang aking mga magiging biyanan ng madali. Palagi mo silang binabanggit. Gayunpaman, ang isang babaeng katulad mo ay hindi kailanman tatanggapin ng mga Steele. Pero, mga matandang mangloloko. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mahal, marami pa ito. Nasa bahay ng mga magulang ni Mr. Steele tayo. Sa napakalaking ambag, hindi mo na kailangang kumuha ng mga boto para sa granite. Kahama. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng libreng access sa lahat ng lugar sa ilalim ng mga Steeles. Tama? Uwa. Vicky, nakagawa ka ng malaking ambag sa iyong kumpanya. Mr. Clark ay babalik na. Dalahin ang mga matandang mangloloko na ito sa kumpanya. Gusto kong ipakita ang aking mga nagawa kay Mr. Clark. Alisin mo na sila. Tara na. Sandali. Anong mali? Ikaw, gaga kang babae. Dapat mas gamitin mo ng maayos ang ganitong magandang pagkakataon. Tingnan mo siya. Aba, ikaw, matandang magnanakaw. Nagnanakaw ka. Isoli mo yan. Mas mabuting umamin ka na. Isuli mo. Sina? Ibigay mo yan sa akin. Isoli mo. Hindi ito. Sa iyo. Isoli mo lahat. Ito ay napakahalaga. Ang mga alahas na ito ay may malaking halaga. Nalulungkot ka dahil sa ninakaw mo? Sinira mo ang napakamahal na alahas. Kayo dalawa ay makukulong dahil dito. Itatago ko ang natitira pang alahas. Pareho ninyong nakita, tama ba? Sinira ng matatandang magnanakaw na ito ang pulseras habang tumatakas sila. Ninakaw din nila ang natitira pang alahas ng aking magiging biyanan at itinago sa kung saan. Tama ba ako? Tama ka. Nakita namin silang sinira. Ang pulseras at itinago ang natitirang alahas. Sige, dalhin na sila. Tara na. Pasok na sabi. Bilisan. Tatay, ang maintenance ng elevator na ito ay overdue ng 1 buwan. Sayang lang ang pera sa paulit-ulit na pagpapaayos. Ikaw, Mali ka. Ang pagpapabaya ay ginagawa ito bitag ng kamatayan. Ayos lang. Hindi masisira ang bagay na ito madali. Huwag kang mag-alala. Naku, Ligtas tayo. Natakot ako. Papa, magpatawag ka ng tao para ayusin ito ngayon na. sige. Tatawag ako ng tulong. Kumusta? Jerry,
Magpatawag ka ng tao para ayusin ang elevator ngayon. Sino ba ang nag-aayos ng elevator sa ganitong oras? Baliw ka ba? Tigilan mo yan. Pumunta ka rito. Kung hindi, babawasan ko ang sahod mo. Bud! Bud! Nakatakas tayo sa disgrasya. Nasa atin ang swerte. Oh, Tara na. Hintayin natin si Mr. Clark. Bilisan mo. Galaw-galaw. Paano natin ito aayusin? Kaya mo bang ayusin? Hindi. Si, bahala ka na. at bilisan mo? Bilisan mo. Hindi ito tama. Jerry, tapos na tayo. Pero may natitira pa tayong mga spare parts. Sino ba ang may pakialam? Tapos na tayo sa pag-aayos. Tara, mag-date tayo. Sira ba? Ano yun? Oh, hindi. Masama ito. May taong nasa gulo. Ano ang sinabi mo? May problema sa Average Plaza? Sige, nakuha ko na. Kumusta? Ang numerong tinawagan mo ay hindi available. Bakit hindi siya sumasagot? Nandyan dapat siya. Bilisan mo. Ano yung ingay na iyon? Anong ingay? Wala akong narinig. Mahal, sobrang kinakabahan ka lang. Dapat mong tingnan si Mr. Clark. Nanay, ang tagumpay na ito ay atin. Relax. Masaya ako para sa'yo. Malaki ang naitulong mo sa kumpanya mo. Na-promote ka at tumaas ang sweldo. Bukod pa riyan, mas malapit ka ng pakasalan ang isa sa mga steel. Dapat kong sabihin na, ang aming anak na babae ay talagang mapalad. Sa sandaling dumating siya, pinaalis niya ang dalawang manggugulo na ito. Kung hindi siya kumilos, maaaring mas malala pa ang nangyari. Tama ka. Na yung naiisip ko, tayo ay talagang mapalad sa pagkakataong ito. Bawat piraso ng alahas na nakuha ni Harvey para sa kanyang nanay ay napakamahal. Tatay? Nanay? Makakaya ninyong mabuhay ng marangya kapag napakasal na ako kay Harvey. Itago mo yan. Huwag mong hayaang malaman ng iba na nasa iyo ang mga iyon. Ingatan mo. Ayos lang. Ibubulgar mo ba kaming dalawa? Hindi. Hindi namin gagawin. Umaasa kami na mapagkakalooban mo kami. Tingnan mo. Walang maniniwala sa sasabihin ng dalawang matatandang magnanakaw na iyon. Mr. Clark, sa wakas ay nakabalik ka na. Vicky, malaki ang nagawa mong pagkakamali. Bakit mo ako sinaktan? May kapal ka namang magtanong. Kanina lang, may namatay sa Average Plaza. Ano? Bumagsak ang elevator na nagdulot ng dalawang malubhang pinsala at isang pagkamatay. Ang unang natuklasan ay ang kapabayaan sa maintenance ng ating kumpanya. Ito ba ang bagong simula na ipinangako mo para sa kumpanya? Itinuturing mo ba itong sorpresa? Sinusubukan mo ba akong patayin? Mr. Clark, pakiusap kumalma ka. Ipaliwanag mo sa akin ngayon o idedemanda kita bukas. Hindi, Mr. Clark. Maaari kong ipaliwanag. Tayo, may isa pa tayong pagkakataon. Sinasabi mo ba sa akin na may pagkakataon pa habang nakataya ang buhay ng mga tao? Oo, nasa atin sila. Gagawin natin silang scapegoat. Sino sila? Dati silang nagtatrabaho para sa ating kumpanya. Ang Sunray Property Management ay nakapasok sa kanilang. Noong nasa bahay ako ni Mr. Steele, nilooban nila iyon. Ano? Nilooban nila ang bahay ni Mr. Steele? Ang mga guwardiya ay makakapagpatotoo. Sigurado ako na Sunray ay nagpadala sa kanila dito para sirain tayo. Tama. Average Plaza ay nawalan ng maraming negosyo. Sila dapat ang nasa likod ng insidenteng ito. Pinaghihinalaan ko na ang Sunray Property Management
ay nagbayad ng tao para sirain ang elevator. Sunray Property Management. Gusto mong maglaro ng madumi, ha? Maglaro tayo ng madumi. Nagkamali ka ng inaway. Pagsisisihan mo ito. Bugbugin sila. Saktan sila ng todo. Oh, Tama na. Kumusta? Ano ang sinabi mo? Nandito si Mr. Steele? Sige, magpupunta kami doon agad. Nandito ba si Harvey? Miss, dun. Galit na galit si Mr. Steele ngayon. Ikaw ang jowa niya, di ba? Umaasa ako na sasabihin mo ang magandang bagay sa kanya. Ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa iyong mga kamay. Kayo dalawa, gisingin sila at dalhin pababa. Opo. Bumaba muna tayo. Mahal, gagana ba ito? Ma, kahit na hindi ako kasama si Harvey, ako ang taong hinahangad niya. Kumpiyansa ako na makukumbinsi ko siya. Ginoong Steele, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. May dahilan ang aksidenteng ito. Tigilan mo na. Kilala ko ang pinuno ng Departamento ng Pag-aayos. Malapit ako sa kanya. Sigurado ako hindi nila kasalanan. Hindi ko pa siya nakilala. Paano ako malapit sa kanya? Tatay, hindi mo ba nakikita na ipinagtatanggol ka niya? Alam ko na, may gusto siya sa akin. Tama. Tatay mo naman siya. Ginoong Clark, hindi pa tayo kasal. Masyado pang maaga para tawagin siya ng ganoon. David, nasaan ang tatay ko? Harvey, nandito ako. Sino ka? Ako ang biyenan mo. Hindi ko man lang naitanong kung sino ka kanina. Paano mo nagawa? Magpanggap na ama ni Mr. Steele? Mga guwardiya, itapon ninyo siya. Tigil, Mr. Clark, tigil. Siya ang tatay ko. Tatay mo? Harvey, siya ang tatay ko. Si Mike Dunn. Sino ka? Oh, hindi mo ba sinabi na ikaw ang kasintahan ni Mr. Steele? Wala akong kasintahan. David, niloko ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Harvey, ako ito, si Vicky Dunn. Kaklase mo ako noong high school. May crush ka sa akin. Hindi mo ba naaalala? Ikaw ay... Vicky? Oo, ako iyon. Alam ko na baka hindi ang pag-ibig ang iyong prioridad ngayon, pero sigurado ako, magugustuhan ako ng mga magulang mo. Ganoon ba? Wala akong pakialam kung sino ang pakasalan ko. Pakakasalan ko siya. Basta makuha niya ang pag-aproba ng mga magulang ko. Sa tingin mo ba? Kaya mo yun? Siguradong kaya ko. Batay sa katotohanang nahuli ko ang dalawang magnanakaw sa bahay ninyo na maaaring nakapinsala sa mga magulang mo. Ano ang sinabi mo? May pumasok sa bahay ko? Oo, noong naroon ako, may hawak silang mga martilyo. Isipin mo ang mga masasamang bagay na maaaring nangyari sa mga magulang mo kung sila ay nakatagpo nila. Oo, Ginoong Steele, maaari kong patunayan ito. Inaresto namin sila. Tingnan mo. Ginoong Clark, Binibining Dunn, nandito sila. Halika rito. Tatay? Nanay? Tatay? Nanay? Mr. Steele, sigurado kang nagkakamali ka. Sila ang mga pumasok sa bahay mo. Tama ba, Miss Dunn? Tama. Nahuli ko ang dalawang magnanakaw na ito sa akto. Sigurado ako, maging ang mga guwardiya ay makakapagpatunay para sa akin. Ang laking kalokohan!
Kilala ko si tatay at nanay ko. Bitawan mo ako. Mr. Steele, delikado. Mr. Dunn, bilisan mo. Kunin mo sina Claire at Peter dito para pakalmahin si Mr. Steele. Bakit kailangan natin silang tawagan? Nandito sila. Anong sinabi mo? Hindi ba gusto mo sina Claire Upton at Peter Steele? Ang dating mga supervisor ng kumpanya ng Departamento ng Paglilinis at Pagpapanatili. Nandoon sila. Sila ang mga magnanakaw na nagnakaw sa bahay. Tingnan mo mismo. Mr. Clark, ayaw ko sanang sabihin ito. Bakit mo ginawang mga supervisor ang mga taong hindi tapat? Dapat nating baliin ang kanilang mga paa at itapon sila sa basurahan upang matapos na sila. Ikaw. Ginong Steele, wala ito sa akin. Lumayas ka. Siyempre, nahuli ko ang mga taong ito sa tulong ng mga magulang ko. Tigilan mo ang pag-ako ng puri sa ginawa ko? Harvey, sa tingin mo ba, ang mga magulang mo magugustuhan ng isang babaeng may kakayahan tulad ko? Mga gwardiya, hulihin ang mga taong ito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo! Bitawan mo ako! Harvey, anong ginagawa mo? Tatay, nanay, nabigo ako sa inyo. Hindi, imposible ito. Itong dalawang magnanakaw ay wala lang. Hindi sila maaaring maging mga magulang ni Harvey. Hindi pwede. Ikaw na tanga, anong ginawa mo? Sinabi ko sa iyo na huwag gambalain ang 2 taong ito. Tapos na. Tapos na tayo. O hindi. Tapos na. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Ipaghihiganti ko. Kayong dalawa? Vicky, hindi mo ba sinabi na magugustuhan ka ng mga magulang ko? Nasa harapan mo sila. Dapat. Tanungin mo sila ngayon. Pakawalan mo ako. Sayar. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wala akong ideya kung sino kayo. Kaya sinasabi mo na ang iyong kamangmangan ay nagbibigay katwiran sa pisikal at pandiwang pang-aabuso na ginawa mo sa amin? Hindi. Ginang Steele Sr. Hindi ko iyon sinasadya. Kumilos ako dahil sa pag-aalala para sa iyong kapakanan. Mangyaring maniwala ka sa akin. Tiyak na nag-aalala ka na hindi mo magagawa na pakasalan si Harvey ngayon, tama? Ginoong Steele Sr. Hindi ganoon. Maaari kong ipaliwanag. Umalis ka. Nilina namin ito. Isang napakasama at walang puso tulad mo ay hindi kailanman tatanggapin sa aming tahanan kahit sa 1,000,000 taon. Vicky, naririnig mo ba iyon? Ginoo at Ginang Steele Sr. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Natatakot ako na kailangan mong hilingin sa pulisya para diyan. Nakalimutan mo ang isang bagay. Sinira mo ang aking $1,000,000 na pulseras at itinago ang aking alahas. Bini-bini, ito ay pagnanakaw. Ano? Nagnakaw ka sa bahay ko? Hindi. Nagsisinungaling ka pa. Akala mo, kaya mo akong sisihin. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanaig pa rin. Nakikiusap ako. Pakiusap. Alam ko na may gusto ka sa akin dati. Alang-alang sa nakaraan. Patawarin mo ako. Pag-iisipan ko ang aking mga mali. Sandali, linawin ko lang. Wala akong naging gusto sa iyo noon. Ang sulat na iyon ay para sa katabi mong si Stella. Ang tagapagdala napunta sa maling lugar.
Mga bantay, dalhin ang pamilyang ito at yung 2 hangal sa istasyon ng pulis. Kunin mo sa akin ang pinakamahusay na abogado. Gusto ko silang kasuhan. Ayaw kong pumunta doon. Pakawalan mo ako. Mr. Steele, mali ako. Mr. Steele. Paano mo nagawang mang-istorbo sa pamilya ko? Pababayaan kitang mabulok? Sa kulungan. Dalhin siya. Mr. Steele. Ikaw na ang susunod. Mr. Steele, wala akong alam tungkol dito. Mr. Steele, Sinaktan mo ba ang mga magulang ko? sinipa ko sila ng ilang beses. Hindi ko alam kung sino. Aling paa? Ang ginamit mo? Mr. Steele, ako. Dalhin mo siya. Mr. Steele, Teka, Mr. Steele. isang namatay at 2 malubhang sugatan ang iyong pamamahala ang responsable para dito. Bayaran mo ang mga naapektuhan at humingi ka ng tawad sa kanila. Oo, gagawin ko iyon. At saka, mula ngayon, lahat ng paupahang espasyo sa ilalim ng Granite Property Management kasama ang mga inookupahan ng Average Corp ay napapailalim sa mandatoryong 100% pagtaas ng upa. Ang mga tuntunin ng paupahan ay babaguhin tuwing 3 taon. Naiintindihan mo ba? Mr. Steele, ikaw ang may-ari ng lahat ng gusaling opisina na matatagpuan sa Stanton. Hindi kaya ng Granite ang ganoong pagtaas ng upa. Wala akong pakialam doon. Layas. Mr. Steele. Tay, nanay, pumunta tayo sa ospital. Tara na. Miss Queen, bakit ka nandito? Narinig ko na pareho kayong na-ospital. Nagkataon na libre ako, kaya nagmadali akong pumunta. Claire, bakit ang lala ng sugat mo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang magpahinga ng ilang araw. Iyon lang. Tama. May magandang balita ako. Ang Sunray Property Management ay opisyal na nahalal na sumali sa Average Plaza. Pinabati kita. Claire, Peter, salamat sa inyong tulong. Tay, nanay, kausap ko lang ang doktor. Harvey, Stella, bakit ka nandito? Anong pagkakataon? oh, tama ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss Quinn, hayaan mo akong ipakilala ang aking anak. Interesado ka ba sa kanya? Hindi ko maintindihan ang iyong sinasabi. Si Claire ay nagtatanong kung gusto mong maging manugang namin. Tay, nanay, tayo'y Tutol ka ba dito? H, hindi. Di